O ngayon, si Chis Escudero, mga kababayan, pinagpapaliwanag ng Commission on Election tungkol sa campaign donation. Yan o. Kalalabas pa lang na balita, COMELEC orders Chis to explain 30 million campaign donation from contractor. Inadmit niya, ang dinideny niya, hindi man daw niya tinulungan. Ang ibig niyang palabasin, siya lang yung tinulungan. Mahirap paniwalaan po, mga kababayan, malinaw na palusot. So sabi ni Garcia, yan ang pinakapunot dulo ng magiging desisyon ng COMELEC. Garcia clarified that Escudero was not being singled out, saying the full body is also looking into alleged illegal donations received by President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sam. Yung involvement mo dito sa pagtanggap, hindi yung style ni Chis Escudero. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live Feed Dante M. O ngayon, si Chis Escudero, mga kababayan, pinagpapaliwanag ng Commission on Election tungkol sa campaign donation na kanyang tinanggap mula sa isang kontraktor, yung Centerways, may-ari ng Centerways Construction, Lawrence Lubiano. Yan o. Kalalabas pa lang na balita, COMELEC orders Chis to explain 30 million campaign donation from contractor. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan, hindi ko nga din maintindihan kung bakit kailangan pang utusan si Chis Escudero. Utusan muna ng COMELEC si Chis Escudero na magpaliwanag. Kasuhan na ninyo po, unang-una, inamin na niya sa presscon 2 months ago, di man siya nag-deny, inamin pa nga niya. Bakit mo pa kailangan hinga ng paliwanag si Chis Escudero na inamin na niya sa publiko? Tumanggap nga siya. Yan o, malinaw. Ang dininay niya, hindi daw niya tinulungan yung kontraktor. Pero inadmit niya, tumanggap siya ng 13 million campaign donation. Pero mga kababayan, after na tumanggap siya, biglang lumobo yung mga kontrata na nakukorner ni Lawrence Lubiano. Naniwala kayo sa depensa ni Chis Escudero? Yan o. I-replay ko sa inyo yung press con niya 1 month ago. Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Sir, So, may- wala ako dito nun. Bibigyan Pero- namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari noong mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Siya yung tinatanong, tapos nagtuturo ng iba. Sabay turo sa ibang mga, siguro congressman, si Saldico, ang pinatutungkulan niya, na mismong kontraktoran niya, naging politiko. Siya yung tinatanong, bahala na din sa buhay na si Saldico, pananagutan din niya yon, mga kababayan. Kaya going back dito sa latest na balita, na ipinag-utos ng COMELEC, mga kababayan, kay Chis Escudero na magpaliwanag tungkol sa tinanggap na 30 million campaign donation from contractor. Bakit kailangan hingan pa ninyo ng paliwanag? Nagpaliwanag na siya. Sabi niya, tumanggap talaga siya. Inadmit niya. Ang dinideny niya, hindi man daw niya tinulungan. Ang ibig niyang palabasin, siya lang yung tinulungan. Kasi matagal na niyang kaibigan. Tinulungan siya ni Lawrence Lubiano, pero wala man natulong. Hindi siya gumamit ng impluensya para makakorner ng maraming kontrata si Lubiano. Pero lumalabas po, dumami yung kontrata ni Lubiano. Yan ang lumabas, mga kababayan. Yan Centerways Construction Incorporated secured 83 flood control projects from 2022 to 2024
over 5.1 billion pesos. Almost 2 in 3 projects were located in Sorsogon. Dati, ang natatandaan lang mga kababayan ni Lubiano, he could only recall around 30 na mga projects. Pero based on records, na corner niya around 83 flood control projects. Yan o. Lahat ito nasa Sorsogon o. Makikita ninyo? Report ito ng PhilStar, September 2, 2025. May resibo. O, diba? Naniwala kayo na ang hindi pa nagdo-donate, around mga 30 lang, ang nare-recall ang may-ari ng Centerway, si Lubiano, na kanyang kontrata. Mula na magbigay siya ng 30 million donation, campaign contribution, biglang na-triple. Sabi ni Cheese, hindi ko niya alam. Hindi naman na niya ako may-ari niyan. Nagpilato mga kababayan. Pero kitang-kita. Alangan man, siya lang ang tulungan. Bigyan ng 30 million. Pagkatapos, walang return of investment. Yung contribution na 30 million, papayag ba noon yung kontraktor? Ang ebidensya, ang resibo, Trumipli Haros, yung kontrata ni Lubiano. Yun. Sabi natin, with the admission ni Chis Escudero, bakit kailangan pang utusan siya na magpaliwanag? Pinawiliwanag na, inadmit na sa publiko, sa presko niya mismo. So ang kailangan, filean ninyo ng kaso for violation ng Omnibus Election Code. Kasi kayo mismo sa COMELEC yung nagsabi na bawal yan. At ang penalty, pwedeng makulong. Pero ibigay ko sa inyo itong balita. COMELEC Chairman George Garcia confirmed on Saturday that a show cause order was sent to Escudero on Friday, kahapon. The senator has been directed to appear before the Pulse body's Political Finance in Affairs Department on October 13. The order follows a similar directive issued earlier against Lawrence Lubiano, president of Centerways Construction and Development Incorporated, who admitted during a House hearing that he donated 30 million pesos to Escudero's campaign. Lubiano claimed the funds came from his personal account, not from the company. Yan ang mga palusot na mahirap na paniwalaan. Ikaw yung presidente ng kumpanya mo. More than 90% yung pag-aari mo. Saan mo man kukunin ng 30 million kung hindi sa kumpanya mo? Alangan man, bigla ka na lang ng 30 million pesos sa personal account mo. Saan mo yun kinita? Kung hindi sa kontrata bilang kontrakto. Yan ang mga palusot na mahirap paniwalaan po. Mga kababayan, malinaw na palusot. So sabi ni Garcia, yan ang pinakapunot dulo ng magiging desisyon ng COMELEC. Garcia clarified that Escudero was not being singled out, saying the full body is also looking into alleged illegal donations received by President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte 2022 campaign, as well as other names mentioned in the Philippine Center for Investigative Journalism report. O ano pa? Hindi man siya sinisingle out, pati nga yung ating Pangulo, pati si Sara Duterte, kasi may report sa PCIJ. O di, huwag mo nang ituro yung ating Pangulo, tapos si Vice President, bala din sila sa buhay nila. Ang ipaliwanag mo, yung involvement mo dito sa pagtanggap, hindi yung ang style ni Chis Escudero, ang ituturo yung iba. Bakit anya sila ganon? Bala din sila sa buhay nila. Kasi kasuhin mo yung sarili mo. O ngayon, may nag-file kay Chis Escudero na ethics complaint. Isang abogado yung nag-file. Ang sagot ni Chis Escudero, political retribution na niya itong ethics complaint laban sa akin. Sabay turo na naman po kay Martin. Galit na galit si Chis Escudero kay Martin Romualdez. Pero pumunta siya kay Martin Romualdez sa Congress. Iwan ko kung nadatnan niya si Martin Romualdez or somebody in Congress. Nang mahuli kam siya, pumunta siya doon. Sa kasagsagan ng issue sa insertion. Ngayon, galit na galit siya kay Martin. Bakit ka galit na galit kay Martin? Pero nahuli kam ka na pumunta ka sa Congress. CCTV video ng pagbisita ni SP Chis sa kamera during bycam. Sabi niya, paninira lang daw si Chis Escudero. Huli ka. Not once, but twice. Hanggang ngayon, hindi man niya sinasabi. Hindi man niya naipaliwanag bakit siya pumunta doon. O diba? Basta sinasabi na paninira daw. Ipaliwanag mo, Chis. Ba't ka ba pumunta doon? Hindi ka man congressman, senador ka, Senate President dati. Anong sadya? Tapos sasabihin niya, political retribution daw, yung ethics complaint. Sabi dito sa report ng PhilStar,
The former Senate President pointed out the timing of the complaint days after he delivered a plenary speech naming his counterpart, former Speaker Martin Romualdez, role in the alleged kickback scheme from flood control projects. Escudero himself is accused by former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo of receiving 160 million in kickbacks, an allegation Escudero denied. Sabi ni Chis Escudero, "I'm not surprised anymore. This is what I pay for naming Martin Romualdez and for uncovering the truth. This is just part of the harassment from his minions." So, pinapalabas niya yung abogado na nag-file sa kanya ng ethics complaint, mga kababayan, minion ni Martin Romualdez or inutusan ni Martin Romualdez para filean siya ng ethics complaint. Yan sabi niya, "This is not about ethics. This is about political retribution. This complaint is still part of their script and a desperate smokescreen. I will expose it for the politically motivated sham that it is." He added using the hashtag selective justice and labanan ang script ni Martin. May ganun siyang mga post ngayon, mga kababayan. Naging parang vlogger na rin. Defensive masyado si Chis Escudero. Sabay banat kay Martin Romualdez. According to Aceron's ethics complaint, Lobiano Centerways, one of the top 15 flood control contractors flagged by President Marcos, bag 112 contracts. Mali pa lang yung unang report po na binasa natin na 85 yata yon. 112 contracts. Worth 16.67 billion in Escudero's turf Sorsogon from 2021 to 2025. Escudero served as Sorsogon governor from 2019 to 2022. Sabi ni Attorney Acero, yung Centerways niya secured only 12 contracts worth 720 million in 2021. But this escalated dramatically to 15.9 billion pesos worth ng kontrata from 2022 to 2025 or after the 20 million donation to Escudero. Nagmilagro po bigla. Trumiple. More na triple nga po yung na-corner na kontrata ng Centerways after na mag-donate ng 30 million. Kaya sabi natin, inadmit na mismo ni Lobiano at saka ni Chis Escudero yung 30 million na tinanggap niya as political donation. Bakit kailangan pang magpaliwanag na inadmit na nilang dalawa? So ang dapat niyan, kasuhan na po ng COMELEC para isailalim sa trial. Doon na siya magpaliwanag sa presinto. Sa presinto na siya magpaliwanag. Ika nga. Yes, sabi po sa ethics complaint ni Attorney Acero, the sheer number, aggregate value, and geographic concentration of these projects coinciding with the 30 million donation underscore the appearance of impropriety and raise serious doubts about the independence of public procurement from political influence. This stark before and after contrast strengthens the inference that the donation and the subsequent flow of contracts in the Senator's bailiwick are linked in both timing and magnitude. Ngayon, si Senator J.B. Ercito, na siyang ethics chairman, confirmed the verified complaint against Escudero, but said he has yet to convene the committee since his designation last week. Sabi ni Ercito, he will still see if there is still a need to tackle the complaint with the Independent Commission for Infrastructure already tackling Escudero's alleged role in the controversy. Final po dyan sa committee ninyo, kailangan umaksyon po kayo. Pag hindi, that is dereliction of duty. Baka i-archive na naman ninyo tulad ng impeachment complaint laban kay Sara. Pinatulog lang. You see? So natutulog ang accountability dito sa Pilipinas. Yan ang medyo malungkot. Ngayon, na-interview ni Christian Esguerra, itong si Attorney Acero, ang prayer niya na ma-expel itong si Chis Escudero para naman po malinis yung Senado as an institusyon sa mga personalities, mga senador na sumira na mismo sa institusyon ng Senado. Ito, pakinggan natin yung portion ng interview ni Christian Esguerra kay Attorney Aceron. Talagang hindi pa natin matutulog. But I'm looking at the FS file, Senator Escudero,
pati kang senador, 2 terms plus 1 more term. Sanay ka na sa tumakbo sa politika, sanay ka na sa mga susunod na donation. Bakit mo naman pinasanggap basta-basta ang ganitong klaseng pera? 30 million para sa kampanya. Hindi ko man lang kamitingan. It's just a duty of diligence. And everybody, I expect all politicians to have the duty of diligence. You cannot just accept money from people. Yes, your friends who get good contacts from the government. That's unbecoming of a senator. We have to save the institution of the Senate. Unbecoming of a senator. Yung the very fact that he accepted money from a government contractor, yun pa lang hindi ba bawal na yun? Ang nakalagay sa batas, prohibited donations yun, contributions. A person who has a contact with the government cannot donate to candidate. Mali na. At ito kasi ang excuse niya, hindi naman doon sila na kontrata yung kumpanya niya. Pero pag tinignan mo yung kumpanya at saka siya, para isa lang sila. Technically, Isa lang sila talaga. Talagang sinubiano ng lahasan. Second way, talagang yung kumpanya na yan, either way, that money. Pera ng kumpanya, pera niya. Where did it come from? Did it come from the missing 25 million which we saw in the FS? Or did it come Ang nipis ng somewhere? palusot ni Chis Escudero. That's to be answered. Huwag kami kabayan. Ang pwede mong gawin, tularan mo si Saldico, mag-resign ka na lang bilang senador para baka maniwala pa kami. Lagi mong tinitingnan si tinuturo si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez nag-resign na po bilang speaker para harapin yung investigasyon at hindi magamit yung impluensya bilang speaker. Si Saldico nag-resign bilang congressman mismo. Kayo po, sa Senado, ilang senador kayong sabit? Wala man lang nakaisip mag-resign. Kayo nga po, hindi kayo nag-resign na Senate President. Kailangan pang ikodita para mawala ka sa posisyon. At kayong mga nasabit sa investigasyon, ni mag-inhibit bilang member ng committee sa Senate Blue Ribbon, hindi ninyo ginagawa. Di ba? Mahilig kayo magturo ng iba. Ituro ninyo yung sarili ninyo. Kaya, panawagan natin sa COMELEC, diretso na ninyo sa presinto. Diretso kaso, hindi na kailangan papaghingan pa ng paliwanag kasi inadmit na niya, tumanggap nga siya sa press con, public siya, habang yung donor, si Lawrence Lubiano, inadmit mismo sa hearing ng Kongreso. So ano pang hinihintay ninyo? Di ba po? Ayan man lang mga kababayan. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.